Magandang araw po sa lahat ng mga nanonood dito sa aking YouTube channel, lalong-lalo na doon sa mga bago pa lang mga nanonood dito sa aking channel. Welcome po kayo guys sa aking channel. At sa mga subscriber natin na nanonood ngayong araw ay magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw guys ay maglilinis tayo ng aking fish pan, no? So dahil nga guys, after nating anihin yung ating mga alagang tilapia dito sa aking fish pan, ay kailangan nating agad-agad na linisin itong ating concrete fish pan guys, kasi nga pag wala ng circulation ng tubig o stagnant na yung tubig dito sa ating fish pan, dyan ako magde-develop yung mga unwanted microorganism na present doon sa ating fish pan, kagaya ng bacteria at mga fungi na nandoon sa ating fish pan. So ang gawin natin guys ay linisin natin mabuti yung ating fish pan, tanggalin natin yung mga dumi, yung mga kaliskis ng isda na naiwan doon sa ating fish pan, yung mga lumot, no? So kailangan nating tanggalin lahat yan guys, kasi nga yan yung dahilan na mag-develop yung mga unwanted microorganism doon sa ating fish pan. So linisin natin mabuti guys. Yan, kung nakikita nyo, gumamit tayo ng tubig mula doon sa ating gripo, kasi nga guys, yung tubig na nagmula doon sa gripo ay mayroon niyang chlorine, no? So yung kaunting chlorine na present doon sa tubig na nagmula sa ating gripo ay siya ang magsisilbing disinfectant doon sa ating fish pan. So after natin yan guys na mapatubigan ng tubig mula doon sa ating gripo, ay patutuyuin muna natin guys yung ating fish pan, saka natin tutubigan ulit, no? So ang susunod nating lilinisin guys ay yung daluyan ng tubig na nagmumula doon sa ating filter, pabalik doon sa ating concrete fish pan. So itong daluyan na ito guys ay kailangan na natin linisin, kasi nga marami itong lumot, no? So kagaya ng sinabi ko guys, na pag wala ng circulation ng tubig ay kagaya ng sa ating fish pan, yung dinadaluyan ng ating tubig na pabalik doon sa ating fish pan, ay magde-develop rin na guys yung mga unwanted microorganism dyan. Kaya kailangan nating linisin yan at patuyuin. At yung mga sula guys na nandoon sa dinadaluyan ng tubig ay ipapakain muna natin yan guys doon sa ating mga alagang Muscovy duck, kasi nga guys, itong mga sula na ito ay mas gusto ito ng ating mga Muscovy duck na kainin kaysa doon sa mga feeds na ating pinapakain sa kanila, no? So araw-araw natin yan sila guys pinapakain ng asula, no? Yan ang alternative feeds ng ating mga Muscovy duck. Ang susunod na lilinisin natin guys ay yung ating mga filters. So ito guys, pinaka-importante ito na linisin natin agad, kasi nga pag wala ng circulation ng tubig ay ito yung mangangamoy agad guys, no? Kasi nga marami itong present na bacteria dito sa mga filter na ito. So kailangan natin itong linisin agad guys upang hindi ito mangamoy, kasi napakabaho ito guys pag hindi natin lininis agad, no? Yan. So kailangan natin linisin agad yan guys para ma-avoid natin na mangangamoy yan. So ito natin malinis guys yung ating mga filter at yung ating mga filter media ay ipatutuyo
patutuyuin natin yan guys ng mga 3 araw, no? Para sigurado talaga tayo guys na ito yung tuyo. At pag natuyo na yan guys ay mamamatay na ho yung mga present ng mga bakterya dyan sa ating filter media, as well as guys doon sa mga container, no, ng ating filter. So pag natuyo yan guys at ginamit natin ulit ay masasabi nating safe, no, yung ating mga filter media, pati na rin yung container ng mga filter media na siya ginagamit nating filtration doon sa ating fish pond. So masasabi ko guys na after natin malinis agad ay magsisimula tayo sa umpisa, no, kasabay ng paglaki ng ating mga fingerlings na ilalagay doon sa ating fish pond, ay siya namang pagdami ng mga beneficial bacteria na siya naman kailangan ng ating mga isda sa kanilang paglaki. So yan guys, nakikita nyo ay malinis na yung ating fish pond at nilalagyan na natin ng tubig, no? So yung nilalagay natin ng tubig yan guys ay mula yan sa gripo, no? Kasi nga yung ating deep well ay hanggang ngayon ay wala pa rin tubig kasi napakainit ng panahon dito sa amin guys. So, yung tubig na yan guys ay pananatilihin natin yan ng 3 hanggang 4 na araw bago natin yan lagyan ng fingerlings, no? At sa ngayon guys, ang plano natin ilagay na fingerlings dyan ay yung silver carp, no? Karpa. So hopefully guys makakita tayo ng fingerlings na karpa doon sa binibilhan natin ng fingerlings ng tilapia, no? So dalawang uri ang karpa guys, yung common carp at saka yung silver carp. So plano natin guys na mag-alaga ng silver carp, no? Kasi nga guys, sa ngayon ay napakamahal ng per kilo ng karpa dito sa amin sa Tacloban City. So maraming salamat guys sa panonood. Please subscribe to my channel. Thank you.